kupas na damit pagod na mukha. Ngunit ang kinaupuan niya ay ang upuwang 3 sa business class. Nagbubulungan ang mga katabi niyang pasahero. Mukha namang walang pera bakit siya nandiyan maging ang flight attendant ay malamig ang pakikitungo padabok na inilapak ang baso sa kanyang harapan. Biglang umaling-awngaw ang anunsyo ng kapitan. Mga Ginoo at binibini, mangyaring sumilip po kayo sa inyong mga bintana. Nang lumingon ang lahat tila nanigas ang kanilang mga ekspresyon. Nagbabantay sa eroplano habang pumuputol sa kalangitan ay ang mga F-22 Raptor ng pinakamalakas na US Air Force. Ang kwento natin ngayon ay tungkol kay Sofia Reyes. Magsimula tayo sa isang refugee camp sa hangganan ng isang apektadong rehiyon sa gitnang silangan noong 2017. Si Sofia Reyes ay isang 31 taong gulang na Pilipina. Matapos maglingkod ng 7 taon bilang isang nurse captain sa Armed Forces of the Philippines, AFP Nurse Corps, nagretiro siya sa serbisyo at lumipat sa Amerika. 2 taon na siya roon, habang nag-aral ng International Relations sa Washington, D.C. Para maging isang UN, interpreter, isang biglaang anunsyo mula sa mga doktor na walang hangganan Medicine Sans Frontier ang nagpabago sa takboeng kanyang buhay. Isang agarang panawagan para sa mga volunteer nurse sa isang lugar ng digmaan sa gitnang silangan. Dahil sa matinding kakulangan ng mga medical personnel hindi siya nag-atubili. Isinara niya ang librong pang-review para sa UN Interpreter Exam na nasa kanyang lamesa at kinuha mula sa ilalim ng kanyang kama ang emergency first aid kit na gamit niya noong nasa AFP pa. Habang hinihimas ang makagamitang medical na may kabigatan na alala niya, ang nasandali sa medical corps, ang paggamot sa masugatang sundalo, ang kabanolan at bigat no tungkuling maglitas ng buhay. Nong panahong, iyon lahat ng malapit kay Sofia ay tumutol. Ang kanyang roommate ay nag-alala sinasabing masyadong mapanganib. Pinayuhan siyang kanyang propesor na mas mabuting mag-focus na lang sa paghahanda para sa exam. Ngunit may mas malaking layunin si Sofia. Hindi lamang ito tungkol sa pagkakaroon ng magandang trabaho, gusto niyang gumawa ng isang bagay na tunay na makatulong sa matao. Pagbaba niya ng eroplano at pagdating sa refugee camp, ang realidad na kanyang hinarap ay higit pa sa kanyang inaasahan. Sa gitna ng gagusaling gumuho dahil sa pambobomba maririnig ang iyak nga bata. Mga sibilyang daing ng daing sa ilalim ng nga. Nakahiga sa mga banik walang maayos na pasilidad medikal. Kulang maging ang benda kaya't punit-punit na tela ang ipinantatali sa mga sugat. Mula sa unang araw nagtrabaho si Sofia ng 18 oras araw-araw walang pahinga. Gigising siya nga 4:00 umaga at magtatrabaho hanggang 10:00 gabi ginagamit ang lahat ng kaalaman at kasanayang natutunan niya sa AFP mula sa pagkontrol ngang, pagdurugo ngang, pasyenteng may tamangang, bala hanggang sa paglalagayng splinsam nga nabalian. Minsan kulang maging ang anestesya kaya't kailangang tiisin ngang mga pasyente ang sakit habang ginagamot. Hinahawakan ni Sofia ang kanilang makamay at sabay nilang tinitiis ang lahat. May liligtas pa kaya natin ang batang ito, tanong ng isang doktor mula sa France na may pag-alala habang itinuturo ang isang batang lalaki na mga 12 taong gulang. Tiningnan ni Sofia nang mabuti ang sugat ng bata at buong tiwalang sumagot, hanggat hindi tayo sumusuko may paraan. Dalhin natin siya agad sa operating room. Ang bata ay may shrapnel na bumaon sa kanyang tiyan ngunit dahil sa tumpak na first aid at tulong ni Sofia sa operasyon, nailigtas ang kanyang buhay. Ilang araw ang lumipas, ngumiti ang bata at sinabing salamat po ate. Sa sandaling iyon naging malinaw kay Sofia kung bakit kailangan niyang mapunta sa lugar na iyon. Lumipas ang 2 linggo. Dahil sa dedikasyon ni Sofia, 12 ng buhay ang nailigtas. Tinawag siyang anghel ng malokal at ang mga bata ay tumatakbo
para yakapin siya sa tuwing makikita nila siya. Ngunit sa isang lugar ng digmaan anumang oras ay maaring mangyari ang hindi inaasahan. Ang araw na iyon ay nagsimula tulad ng dati. Nagsimula ang araw ni Sofia ng alas 5 ng umaga, inaalagaan ang masibilyang malubhang na sugatan. Sa umaga, tumulong siya sa operasyon ng isang binatang may tama ng bala at sa hapon ginamot niya ang nabaling buto ng isang lola na naipit sa maguho ng gusali. Bandang alas 4 ng hapon pabalik na sana siya sa kanyang tulugan para magpahinga nang biglang tumunog ang irate siren. Likas na ang lahat irate, isang pamilyar na tunog, ngunit sa araw na iyon tila mas apurahan ito. Ang ugong fighter jet sa kalangitan ay papalapit ng papalapit. Abala si Sofia sa pag-alalay sa masugatang hindi pa nakakalikas patungo sa isang ligtas na lugar. At sa sandaling iyon isang malakas na pagsabog ang yumanig sa kalangitan, kasabayang paangat ng makapal na itim na usok. Isang U.S. fighter jet ang bumabagsak matapos tamaan. Nakita ni Sofia na bumukas ang parachute habang nag-eject ang piloto, ngunit ang lugar na kanyang babaksakan ay mukhang napakadelikado. Masyadong mapanganib, huwag kang pumunta, sigaw nga ibang nga volunteer, ngunit buo na ang desisyon ni Sofia. Bilang isang dating sundalo at isang medical professional, hindi niya ito maaring palampasin. Kinuha niya ang kanyang first aid kit at sa kabilang ngang nag-alalang tingin ng kanyang magkasama tumakbo siya patungo sa pinagbagsakan. Habang tumatakbo si Sofia, makahalong emosyon ang naglalaro sa kanyang isipan. Ang diwaang pagiging sundalo na natutunan niya sa AFP ay bumabangga sa kanyang tungkulin bilang isang medical worker na lumilikha ng kakaibang tensyon. Saglit na pumasok sa isip niya, dapat ba niyang iligtas ang isang piloto ng dayuhang hukbo? Dapat niyang unahin ang kaligtasan niya at ng kanilang grupo tulad ng sinabi ng kanyang makasama, ngunit hindi nagtagal ang kanyang pag-aalinlangan. Mayroon siyang matatag na paniniwala. Sa harap ng kamatayan, walang lahi, walang pinapanigan, walang pakakaiba sa pagitan ng kaaway at kakampi. Ito ang pinakamahalagang aral na natutunan niya sa AFP at ang pinakamataas na prinsipyong dapat sundin ng isang medical professional. Nang makarating si Sofia sa pinagbagsakan, isang malagim na tanawin ang kanyang nasaksihan. Ang piloto ng US fighter jet ay walang malay na kahandusay at gusot-gusot ang talingang kanyang parachute. Dumadaloy ang dugo mula sa kanyang kaliwang binti. Ang kanyang flight suit sa kanang balikat ay punit na nagpapahiwatig ng posibleng bali. Humihinga siya ng mabilis, ngunit sa kabutihang palad may pulso pa siya. Sir, naririnig mo ba ako? Medical staff po ako. Mahinahon na sinimulan ni Sofia na suriin ang kalagayan ng piloto. Una, tiniyak niyang maluwag ang kanyang daanan ng hininga at sinuri ang kanyang antas ng kamalayan. Ang piloto ay isang binatang mukhang nasa 28 taong gulang at sa name tag sa kanyang helmet nakasulat ang Michael Johnson. Bahagya niyang iminulat ang kanyang mga mata at umungol. Agad na binuksan ni Sofia ang kanyang first aid kit. Ang kit na ito na lagi niyang dala mula pa nung nasa AFP, siya ay naglalaman ng lahat ng kailangan para sa anumang emergency, tourniquet, gauze, benda, painkiller at maging mga piraso ng kahoy para sa spleen. Unang kailangang tugunan ang pagdurugo sa binti. Magiging mayos ka lang, tutulungan kita. Inilagay ni Sofia ang tourniquet sa itaas na bahaging binti ng piloto at dininan ito. Sa kabutihang palad, hindi ito arterial bleeding. Ngunit malakas pa rin ang pagdurugo. Nang makontrol ang pagdurugo, nilinis niya ang sugat at tinakpan ng gauze. Ang magalaw ng kanyang makamay ay napakatumpak at mabilis, resulta ng hindi mabilang na pagsasanay sa AFP. Sunod ang balikat na posibleng nabali. Ang piloto ay nawawalan at nakakamalay ng paulit-ulit dahil sa matinding sakit. Tinurukan siya ni Sofia ng painkiller at gumamit ng triangular bandage para ay stabilisa ang balikat. Ginamit niya ang maliit na spleen mula sa kanyang kit para masigurong hindi gagalaw ang nabaling buto. Sir, anong pangalan mo? Huwag kang mawawalan ng malay.
Michael. Michael Johnson po masakit. Naintindihan ko, Michael. Magiging mayos ka rin. Tatawa akong rescue kaya maktiis ka lang ng kaunti. Sinubukan ni Sofia na kontakin ang kanyang kasama sa pamamagitan ng radyo, ngunit may problema. Ang lugar na iyon ay aktibong zona nga labanan kaya mahirap para sa karaniwang rescue team na makapasok. Kailangan nilang direktang makipag-ugnayan sa U.S. Military Rescue, ngunit hindi alam ni Sofia kung paano. Nui nagsalita, si Michael sa mahinang boses yung radyo ko, sa tabi ng helmet. Emergency frequency. Nakita ni Sofia ang maliit na radyo sa helmet ng piloto. Sandali siyang nalito sa nga buton na nakasulat sa Ingles, ngunit mabilis niyang nahanap ang emergency frequency. Nagulat si Sofia sa Ingles, "This is a medical personnel from a Doctors Without Borders team. I found a downed pilot and have administered first aid. Immediate rescue is needed." Narinig niya ang sagot mula sa US Military Rescue. Matapos kumpirmahin ang lokasyon, sinabi nilang darating ang isang rescue helicopter sa loob ng 30 minuto. Sa panahong iyon kailangang patuloy na bantayan ni Sofia ang kalagayan ng piloto. Habang lumilipas ang oras unti-unting, next-stabilize ang kondisyon ni Michael. Tumigil ang pagdurugo at nasekure na ang bali. Ngunit kailangan niyang panatilihing gising, ito para maiwasan ang shock. "Michael, may pamilya ka ba? May asawa po ako. At isang 2 taong gulang na anak na babae. Nakatira sila sa Texas. Makikita kayo ulit. Hindi naman gaanong kaluba ang masugat mo." Lumipas ang 30 minuto. Sa di kalayuan nagsimulang marinig ang tunog ng helicopter. Papalapit na ang U.S. Military Rescue Helicopter. Huling sinyuri ni Sofia, ang piloto. "Parating na ang mga kasama mo? Kapag na-check ka na sa ospital, gagaling ka ng tuluyan." Nang lumapag ang helicopter at bumaba, ang mga medic, detalyadong ipinaliwanag ni Sofia sa Ingles ang kalagayan ng piloto at ang first aid na kanyang ginawa. Namangha ang mga U.S. medic sa tumpa at profesional na paggamot ni Sofia. "Napakahusay nga first aid na ginawa ninyo. Sabi ninyo'y medical personnel kayo, saan ninyo natutunan ang ganitong kasanayan?" tanong ng isang medic. Nag-alinlangan sandali si Sofia. Dapat ba niyang sabihin na isa siyang dating nurse captain ng AFPN unit sa sitwasyong nagligtas siyang buhay? Walang dahilan para magsinungaling. "Naglingkod po ako bilang nurse captain sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Ngayon isa na akong volunteer sa mga doktor na walang hangganan." Nang marinig iyon nagbago ang ekspresyon ng MAU-S rescue team. Tiningnan nila si Sofia ng may paganga at pasasalamat. Lumapit ang kanilang pinuno at magalang na nagsalita. "Mula pala kayo sa AFP. Malaki ang respeto namin sa inyo. Nakasama na namin kayo sa mga joint training. Maraming salamat." Maging si Michael habang isinasakay sa stretcher ay nagpasalamat kay Sofia, may mga luha sa kanyang mamata. "Kung hindi dahil sa inyo hindi ko na muling makikita ang asawa't anak ko. Hinding-hindi ko ito makakalimutan habang buhay." Habang pinamamasdan ang papalayong helikopter na puno si Sofia ng kakaibang damdamin. Mayroon siyang kasiyahan ngunit kasabay nito ay muli niyang naramdaman ang kalupitan ng digmaan. Ang pagliligtas ng buhay anuman ang lahi o pinakmulan ay napakahalaga. Pagbalik ni Sofia sa refugee camp sinalubong siya ng masigabong palakpakan mula sa kanyang makasama, maging ang maunahi nag-alala ay humanga sa kanyang katapangan. Ang doktor mula sa France ay nag-thumbs up at sinabing isa kang tunay na mahusay na medical professional. Ang nurse naman mula sa Germany ay nagsabi iyan ang diwa na dapat nating lahat tularan. Ngunit para kay Sofia, mas malalim ang kahulugan nito. Napatunayan niya na ang mga prinsipyong natutunan niya bilang isang nurse captain sa AFP ay may bisa kahit sa ang panig ng mundo.
Ang diwangang pagiging sundalo at ang misyon ng isang medical professional na natutunan niya sa kanyang bayan ay may kapangyarihang magligtasang buhay kahit sa kabilang dulo ng mundo, isang bagay na ipinagmamalaki niya. Nang gabing iyon isinulat ni Sofia sa kanyang talaarawan, ngayong araw nagligtas akong isang buhay. Hindi mahalaga kung sino, siya o taga saan, sa harap ng kamatayan nawawala ang lahat ng hangganan. Ito ang prinsipyong dapat kong isabuhay. Makalipas ang 2 araw, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Nakatanggap siya ng tawag mula sa US military base. Ang balita ay tungkol sa piloto si Michael. Lubos na siyang naka-recover at inaasahang gagaling ng walang anumang komplikasyon salamat sa mabilis at tumpak na first aid ni Sofia. Ang first aid na ginawa ni Nurse Sofia ay textbook level. Kung nahuli lang ng kaunti maring nagaroon, siya ng shock dahil sa pagdurugo o secondary injury sa bali. Perpekto ang kanyang ginawa sa BNU. Military doctor. Nakahinga ng maluwag si Sofia. Higit sa lahat masaya, siyang makakabalik nang ligtas si Michael sa kanyang pamilya. Ilang araw pa ang lumipas isang mas kamangha-manghang bagay ang nangyari. Isang opisyal na sulat ng pasasalamat ang ipinadala mula sa US military base. Ito ang nakasulat para kay Nur Sofia Reyes ng doktor na walang hangganan lubos kaming nagpapasalamat sa inyong matapang na pakilos at propesyonal na kaalamang medikal na nagligtas sa isang mahalagang buhay sa aming Air Force. Ipinakita ninyo ang tunay na diwangang humanitarianism, isang prinsipyong iginagalang ng lahat ng sundalo. Habang binabasa ang sulat makahalong emosyon ang naramdaman ni Sofia, kagalakan kasabay ng mabigat na responsibilidad. Hindi niya inakalang makakaroon ng ganito kalaking epekto ang kanyang maliit na ginawa. Ang kanyang kasama ay taos, pusong na antik sa kanyang kwento. Lalo na ang batang medical student na nagsabing natutunan nila kung ano ang tunay na kahulugan ng pagiging isang medical professional. Sinabi ni Sofia sa kanila tayo ay may tagapaglitas na buhay. Hindi mahalaga kung anong lahi o paniniwala nila. Para sa ating mga nasa medical na propesyon mayroon lamang tayong pasyente, ngunit patapos na ang kanyang volunteer period. Kailangan niyang bumalik sa Amerika para maghanda para sa UN Interpreter Exam. Naghihintay ang paglalakbay tungo sa kanyang pangarap. Malungkot men sigurado siyang ang makaranasan niya rito ay magiging malaking yaman sa kanyang buhay sa hinaharap. Sa kanyang huling araw na handa ng paalam ang lokal na bata at residente para kay Sofia. Ang mga batang ginamot niya ay nagregalo ng mga larawang sila mismo ang gumuhit, habang ang mga lola ay nagluto mga tradisyonal na pagkain. Lahat sila ay nagpahayangang taos-pusong pasasalamat. Ate, babalik ka po ha, sabi ng 12 taong gulang na batang lalaki habang hawak ang kamay ni Sofia. Napaluha rin si Sofia. Noon niya napatanto kung gaano kahalaga sa kanya ang 2 linggong iyon. Sa huling gabi umupo si Sofia kasama ang kanyang makasama sa paligid ng isang siga. Sa ilalim ng mabituing gabi ng gitnang silangan ibinahagi nila ang kanilang makaranasan at damdamin. Sinabi ni Anna ang nurse mula sa Germany na natutunan niya ang tunay na diwa pagiging isang medical professional dahil kay Sofia. Si Pierre ang doktor mula sa France ay naantig at nagsabing nasaksihan niya ang humanitarianism na lumalampas sa mga hangganan at ideolohiya. Habang nakikinig, naisip ni Sofia na marami rin siyang natutunan. Hindi lamang makasanayang medikal kundi pati na rin ang mas malalim na pag-unawa sa pagmamahal sa kapwa at sa kahalagahan ng buhay. Lalo na sa sandaling iniligtas niya, si Michael naging malinaw sa kanya kung ano ang tunay na prinsipyong nasa kanyang puso. Ang panahong kasama ko kayo, ang pinakamahalagang karanasan sa buhay ko. Hinding-hindi ko makakalimutan ang natutunan ko rito. Tumango ang lahat ng kasamahan ni Sofia sa kanyang taos-pusong salita.
Lahat sila ay nagsabing nakakuha sila ng malaking inspirasyon mula sa kanya. Kinabukasan ng umaga gumising ng maga si Sofia at huling nilibot ang refugee camp. Marami nang nagbago kumpara sa 2 linggo na ang nakalipas. May mga bagong medical staff na dumating, mas naging sistematiko ang nga pasilidad at bumuti na ang kalagayan ng mga pasyente. Higit sa lahat makikita na ang pag-asa sa muha ng matao. Habang papunta sa airport, biglang naisip ni Sofia ang kalagayan ni Michael. Ligtas na kaya siyang nakabalik sa kanyang pamilya, lubos na kayang gumaling ang kanyang masugat, ngunit hindi sila nagpalitan ng contact information kaya wala siyang paraan para malaman. Tahimik na lang siyang nanalangin para sa kanyang mabilis na pagaling. Ang pamamaalam sa kanyang makasama sa airport ang pinakamahirap. Hindi niya akalaing magiging ganito kasakit ang humiwalay sa mataong kasama niyang naglitas ng buhay, nagbahagingang panganib at sumandal sa isa't isa. Ngunit kailangan nilang tahakin ang kani-kanilang landas. Makikita pa tayo ulit balang araw. Hanggang sa muli, mag-ingat kayong lahat at maging masaya. Pagsakay sa eroplano, binalikan ni Sofia ang nakaraang 2 linggo. Noong una, ang plano niya ay mag-volunteer lang at umuwi. Ngunit higit pa sa inaasahan ang kanyang natutunan. Higit sa lahat, nahanap niya ang malinaw na direksyon at mga prinsipyong dapat niyang isabuhay. Sa loob ng eroplano, pabalik sa Amerika, inayos ni Sofia ang kanyang nga plano. 1 buwan na lang bago ang interpreter exam. Kailangan niyang habulin ang mga araling hindi niya nabalikan, ngunit pakiramdam niya'y makakatulong pa ang kanyang karanasan. Mas naging konkreto ang kanyang pangarap na magtrabaho sa pandaigdigang entablado. Pagdating sa Washington, D.C., sinalubong siya ang tambak na sulat at ang nag-alalang pagbati ang kanyang roommate na si Jessica. Buti naman at nakabalik ka ng ligtas, sabi ni Jessica sa bayakap. Maikling ikinuwento ni Sofia ang kanyang nga karanasan at hindi makapaniwala si Jessica. Grabe, parang pelikula, pero mukha kang pagod. Kailangan mong magpahinga. Ngunit walang gaanong oras si Sofia para magpahinga. 1 buwan na lang bago ang exam. Kinabukasan nagsimula ulit siyang mag-aral sa library. Ngunit kakaiba, hindi siya makapag-focus. Laging pumapasok sa isip niya ang namuha nga bata sa refugee camp at naalala siya sa kalagayan ni Michael. 1 linggo ang lumipas, isang hindi inaasahang tawag ang kanyang natanggap. Mula ito sa headquarters na mga doktor na walang hangganan. Ang kanyang activity report daw ay napakaganda at ang insidente ng pagliligtas sa U.S. pilot ay naging usap-usapan sa buong mundo. Miss Reyes, ang kwento ninyo ay na-feature sa iba't ibang media outlets. Siyempre, protektado ang personal information ninyo. Ngunit binabanggit ito bilang isang simbolikong halimbawa nga humanitarian spirit na lumalampas sa mga hangganan. Nagulat si Sofia. Hindi niya inakalang makakaroon ng ganong kalaking kahulugan ang kanyang ginawa. Ngunit kasabay nito, nakaramdam siyang bigat. Nag-alinlangan siya kung karapat-dapat ba siya sa ganong papuri. Ngunit pinatatak niya ang kanyang loob. Ang mahalaga ay hindi ang opinyon ng iba kundi ang patuloy na paggawa ng tama. Ang kanyang layunin na maging isang UN interpreter para makatulong sa mas maraming tao ay hindi nagbago. Habang mas nagiging fokus sa pag-aral, isa pang nakakagulat na balita ang dumating. Nakatanggap siyang tawag mula sa gobyerno ng Pilipinas na kinikilala ang kanyang ginawa at bibigyan siya ng parangal. Ito ay dahil sa kanyang kontribusyon sa pagpapabuti nga imahe ng bansa bilang isang Pilipino sa ibang bansa. Hindi makapaniwala si Sofia. Ginawa lang niya ang nararapat bilang isang medical professional, ngunit hindi niya inaasahang makakatanggap siyang ganito kalaking atensyon. Kasabay nito, nakaramdam siya nga pagmamalaki. Ipinagmamalaki niyang ang mga prinsipyong natutunan niya sa Pilipinas ay
kinikilala sa buong mundo. 2 linggo bago ang UN Interpreter Exam, isang hindi inaasahang tawag ang natanggap ni Sofia. Galing ito sa isang U.S. Air Force Base. Ito ang balitang matagal na niyang hinihintay tungkol kay Michael. Hello, Ms. Sofia Reyes. Ako po si Captain Thompson, Public Affairs Officer NUS Air Force. Si Lieutenant Michael Johnson ay ganap nang naka-recover at nakabalik na sa kanyang bansa. Pinapasabi niya na salamat sa inyo, muli niyang nakasama ang kanyang pamilya. Gumaan ang pakiramdam ni Sofia. Higit sa lahat, masaya siyang malaman na ligtas na nakabalik si Michael sa kanyang pamilya. At may mas nakakagulat pang sinabi ang ofisa. Sa katunayan, ang kwento ni LT Johnson ay naging usap-usapan sa buwang US military. Ang ipinakitang pandaigdigang pagkakaibigan at profesionalismo ngang isang nurse na dating miyembro ng AFP ay hinangaan ng lahat ng aming masundalo. Ito ay maalala bilang isang simbolikong halimbawa ng alyansang Pilipinas at Amerika. Pagkatapos ang tawag na puno si Sofia ang makahalong emosyon. Kagalakan kasabay ang mabigat na responsibilidad. Hindi niya inakalang makakaroon ng ganong kalaking epekto ang kanyang maliit na ginawa. Ngunit pinatatag niya ang kanyang loop. Ang mahalaga ay patuloy na isabuhay ang mga tamang prinsipyo. Habang papalapit ang araw ng exam, sinimulan na ni Sofia ang kanyang huling paghahanda. Ang kanyang karanasan sa gitnang silangan ay nakatulong sa kanyang pag-unawa sa pandaigdigang sitwasyon. At ang kanyang mga personal na karanasan ay naging kapaki-pakinabang sa pag-aral. Lalo na ang karanasan niyang makatrabaho ang mataong may iba't ibang lahina. Nagpahasa sa kanyang kakayahan sa wika. Sa araw ng exam pumasok si Sofia sa examination hall ng may kumpiyansa. Mula sa written exam hanggang sa interview, naging maayos ang lahat. Lalo na sa interview, nang tanungin siya tungkol sa kanyang karanasan sa gitnang silangan, taos puso niyang ikinuwento ang kanyang nga natutunan. Ang pagtatrabaho sa pandaigdigang entablado ay hindi lamang tungkol sa pagsasalin ng wika kundi sa pag-unawa sa iba't ibang kultura at prinsipyo at pagiging tulay sa komunikasyon. Dahil sa aking karanasan, sa gitnang silangan lubos kong naunawaan ang kahalagahan nito. Tumango ang nga interviewer sa sagot ni Sofia na tila sumasang-ayon. Naramdaman nila ang katapatan na nagmumula sa tunay na karanasan, hindi lamang sa teoretikal na kaalaman. Matapos ang exam, habang naghihintay na resulta, mas kalmado ang pakiramdam ni Sofia kaysa dati. Sigurado siyang ginawa niya ang kanyang makakaya at ang kanyang karanasan sa gitnang silangan ay nagbigay sa kanya ng malaking kumpiyansa. Kahit bumagsak pa siya, handa siyang hindi sumuko. 2 linggo ang lumipas, dumating ang sulat na nagsasabing nakapasa siya. Hindi makapaniwala si Sofia habang paulit-ulit na binabasa ang sulat. Talagang nakapasa siya bilang isang UN interpreter. Niyakap siya ni Jessica para batiin at nang tawagan niya ang kanyang mga magulang, narinig niya ang kanilang masayang boses. Ngunit ang kagalakan ay panandalian lamang. Isang bagong alalahanin ang lumitaw. Para magtrabaho sa UN headquarters, kailangan niyang lumipat sa New York. Mabigat sa loob niyang iwan ang Washington DC kung saan marami na siyang pinagsamahan at kailangan niyang mag-adjust sa bagong kapaligiran. Ngunit handa na si Sofia. Ang kanyang karanasan sa gitnang silangan ay nagpatatak sa kanya. Nagkaroon siya ang kumpiyansa na kaya niyang isabuhay ang kanyang nga prinsipyo sa anumang sitwasyon. Habang nag-ayos ang gamit para sa bagong simula, nakita ni Sofia ang maliliit na alaala mula sa gitnang silangan. Ang larawang iginuhit ng mga bata, ang malitrato kasama ang kanyang mga kasama at ang sulat ng pasasalamat mula sa US military. Lahat ay mahalagang alaala. Ngayon, isang bagong buhay na talaga ang magsisimula. Tiningnan ni Sofia ang kanyang sarili sa salamin at nangako. Bilang isang UN interpreter, tutulong siya sa mas maraming tao at mag-ambag sa kapayapaan sa mundo.
Handa na siyang harapin ang mabagong hamon dala-dala sa puso ang mga prinsipyong natutunan niya sa gitnang silangan. Sa araw kanyang pag-alis papuntang New York, nagpaalam siya kay Jessica sa airport. Malungkot ang paghihiwalay sa kanyang roommate na naging sandalan niya ngunit mas nangingibabaw ang pananabik para sa bagong simula. Pagsakay sa eroplano inilarawan ni Sofia sa kanyang isip ang paglalakbay na haharapin. Ang pagtatrabaho sa UN pakikipagkilala sa matao mula sa iba't ibang panig ng mundo at pagtatrabaho para sa kapayapaan at karapatang pantao ay nagdulot sa kanya ng excitement. Ngunit hindi pa niya alam nun ang espesyal na pangyayaring naghihintay sa kanya. Pagdating ni Sofia sa LaGuardia Airport sa New York, naramdaman niya ang enerhiya ng bagong lungsod, ngunit kasabay ng pananabik may kaunting kaba. Ngayon talagang magtatrabaho na siya sa pandaigdigang entablado. Habang nasa taksi papuntang Manhattan pinakmasdan niya ang gas skyscraper sa labas ng bintana. Ang isiping magiging bahagi na siya ng malaking lungsod na ito ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Unang araw ang trabaho sa UN headquarters. Maagang gumising si Sofia at nagsuot ng business suit. Huling sinuri niya ang sarili sa salamin. Ang kanyang itsura na ibang-iba sa kupas na damit na suot niya habang nagbo-volunteer sa gitnang silangan ay tila bago at medyo kakatwa. Pagdating sa UN headquarters humanga siya sa laki nito. Nang makita ang mawatawat na iba't ibang bansa na nagwawagayve doon niya tunay na naramdaman na magtatrabaho na siya sa isang pandaigdigang organisasyon. Kasabay nito naramdaman niya ang mabigat na responsibilidad. Natanto niyang ang bawat pag-usap at pulong na magaganap dito ay direktang nakakaapekto sa kapayapaan ng mundo. Ang unang linggo ay punong orientation at training. Habang nakikilala niya ang kanyang kasamang interpreter mula sa iba't ibang bansa naramdaman niyang mas lumalawak ang kanyang pananaw. Si Marie mula sa France, si Hans mula sa Germany, si Carlos mula sa Brazil, lahat sila ay kinikilala bilang pinakamahuhusay sa kani-kanilang bansa. Narinig ko mula sa Pilipinas karaw. Talagang tumataas na ang pandaigdigang katayuan ng Pilipinas, sabi ni Marie. Nakaramdam nga, pagmamalaki si Sofia. Kasabay nito mas naging mabigat ang responsibilidad na katawanin ang Pilipinas. Naisip niyang ang bawat kilos niya ay maaring mayugnay sa imahengang kanyang bansa. Nang masimula na ang tunay na trabaho na ipakita ni Sofia, ang kanyang tunay na galing bilang isang interpreter. Mula sa mga pulong ng Security Council hanggang sa mga debate ng Human Rights Committee, siya ang namamahala sa pagsasalin sa iba't ibang pandaigdigang isyu. Malaki ang naitulong ng kanyang karanasan sa gitnang silangan. Ang kanyang personal na nakita at naramdaman ay nakatulong sa kanya na ihatid ang tunay na kahulugan, hindi lamang ang literal na salin. Lalo na sa mapulong tungkol sa mga refugee, ang kanyang pagsasalin ay nakakuha na atensyon ng maraming kalahok. Ang kanyang kakayahang ihatid hindi lamang ang mga salita kundi pati na rin ang emosyon at intensyon ng nagsasalita ay kahanga-hanga. Pagkatapos ang pulong, maraming delegasyon ang nagbigayng positibong feedback tungkol sa kanyang pagsasalin. Isang buwan ang lumipas at ganap nang naka-adjust si Sofia sa buhay sa UN. Naging pang-araw-araw na gawain niya ang maagang pagpasok pag-aral ng balita mula sa buong mundo at paghahanda para sa mga pulong. Mas lumalim din ang kanyang relasyon sa kanyang makasamahan at nakaroon siya ngang maraming pagkakataon na maranasan ang iba't ibang kultura sa labas ng trabaho. Isang gabi kumakain si Sofia kasama ang kanyang magkakasamahan sa isang restoran sa Manhattan. Tinanong siya ni Hans, Sofia, ano ang nag-udyok sa iyo na maging interpreter? Saglit na nag-isip si Sofia bago sumagot. Noong una nagsimula ako dahil akala ko may talento lang ako sa wika. Pero noong nag-volunteer ako sa gitnang silangan doon ko, naintindihan kung gaano kahalaga ang tunay na komunikasyon. Ang pagtulong sa mga taong may iba't ibang wika at kultura na makaintindihan, iyon ang trabahong dapat kong gawin.
Lubos na sumang-ayon ang kanyang mga kasamahan. Lahat sila ay nagpahaya ng pahanga lalo na sa kanyang karanasan sa gitnang silangan. Ngunit sa sandaling iyon, isang agarang tawag ang dumating sa kanyang telepono. Mula ito sa mga doktor na walang hangganan. Sinabi nilang may mahalagang bagay silang sasabihin ngunit ang nilalaman ay hindi niya inaasahan. Ms. Reyes, may plano ka bang umuwi ngang Pilipinas sa lalong madaling panahon? Nakatanggap kami nga, tawag mula sa gobyerno ngang Pilipinas na gusto nilang magdaos ng isang opisyal na seremonya ngang parangal. Ito ay bilang pakilala sa iyong ginawa sa gitnang silangan, nagulat si Sofia. Ilang buwan na ang nakalipas ngunit nakakamanghang usap-usapan pa rin ito. Ngunit dahil sa damingang trabaho sa UN mahirap makahanap ngang oras para umuwi. Pag-isipan ko po at tatawag ako ulit. Pagkatapos ng tawa ipinaliwanag ni Sofia ang sitwasyon sa kanyang mga kasamahan. Lahat sila ay bumati at nagbigay ng payo. Napakagandang balita niyan. Dapat kang pumunta, sabi ni Marie, at sumang-ayon ang iba. Napaisip si Sofia. Sa isang banda ito ay isang karangalan. Sa kabilang banda nakakabigat ang labis na atensyon. Nang gabing iyon pag-uwi niya, matagal siyang nag-isip. Hindi niya talaga inakalang makakaroon nang ganito kalaking epekto ang kanyang ginawa. Ngunit nagdesisyon siya. Kahit mabigat ang atensyon, patuloy niyang gagawin ang tama. Matapos ang seremonya sa Pilipinas, bumalik si Sofia sa New York at mas naging abala. Habang dumarami ang kanyang trabaho sa UN, mas kinilala ang kanyang galing. Lalo na sa mga pulong na may kinalaman sa Silangang Asya, madalas siyang piliin bilang interpreter. Ang kanyang kakayahang magsalita, hindi lamang ng Tagalog at Ingles kundi pati na rin ng Chinese at Japanese, ay napakalaking tulong. Isang hapon binigyan si Sofia ng bagong assignment ng kanyang superior. Siya ang magiging interpreter sa isang biglaang pulong tungkol sa usapang pangkapayapaan sa gitnang silangan sa susunod na linggo. Ito ay may espesyal na kahulugan para sa kanya, isang pulong na tumatalakay sa kapayapaan sa mismong rehiyon kung saan siya nag-volunteer. Napaka-importante ang pulong na ito. Dadalo ang matataas na opisyal mula sa iba't ibang bansa. At ang katumpakan ng paksasalin ay maring makaapekto ng malaki sa resulta ng negosasyon. Habang nakikinig, naramdaman ni Sofia ang bigat ng responsibilidad. Kasabay nito, umaasa siyang makakatulong ang kanyang personal na karanasan doon. Para mahanda ilang araw na masusing pinaaralan ni Sofia ang makaunay na dokumento, ang sitwasyon sa gitnang silangan, ang posisyon ng bawat bansa, ang mateknikal na termino. Habang nag-aral hanggang gabi, laging pumapasok sa isip niya ang ngamuhang taong nakilala niya ron. Sa araw ng pulong, mas maagang dumating si Sofia sa UN. Sa loob ngang interpreter's booth, huli niyang sinuri ang lahat at pinatatag ang kanyang loob. Taos puso siyang umasa na ang pulong na iyon ay magdadala ng pag-asa sa mga tao sa rehiyong iyon. Nang magsimula ang pulong, sunod-sunod na nagsalita ang mga delegado. Perpektong isinalin ni Sofia ang bawat pahaya. Maging sa mga pagkakataong nagiging emosyonal ang usapan, na natili siyang kalmado at objektibo sa pagsasalin. Pagkatapos ang pulong, pinuri ang maraming delegasyon ang kanyang pagsasalin. Isang delegado mula sa isang bansa sa gitnang silangan ang nagpasalamat at nagsabing, "Naramdaman kong lubos na naunawaan nga, interpreter ang realidad sa aming rehiyon." Nang gabing iyon, tinapos ni Sofia ang araw kasama ang kanyang mga kasamahan habang sinusuri ang resulta ng pulong. Kahit maliit na pag-usat lamang, nakaramdam siya nga tuparan na nakagawa sila nga isang hakbang tungo sa kapayapaan. Lumipas ang panahon at dumating ang tag-araw. Nagpasya si Sofia na magbakasyon. Para makapagpahinga at makita ang kanyang pamilya, nagplano siyang umuwi pansamantala sa Pilipinas. Ngunit nang makbook siya nga tiket, nakaproblema. Peak season kaya mahirap makakuhang economy class at mahal ang presyo.
Para naman makita ang pamilya kaya okay lang, sabi niya sa sarili. Nibook niya ang huling natitirang upuan sa economy class. Nasa pinakalikot ito ngunit hindi mahalaga. Ang importante ay makakasama niya ang kanyang pamilya. Sa araw kanyang paalis, simpleng gamit lang ang dinala ni Sofia. Dahil sa abalang schedule sa UN, wala siyang oras na mag-ampake ng mayos na damit. Naka-jeans at t-shirt lang siya. Ngunit sabik na siyang makita ang kanyang pamilya nang mag-check-in sa airport. Nagulatang staff. Ma'am, pasensya na po pero nagaroon ng overbooking sa economy class. Pwede po ba namin kayong i-upgrade ng libre sa business class? Nagulat si Sofia. Isang hindi inaasahang swerte. Siyempre pumayak siya. Talaga maraming salamat, sige, okay lang. Ang bagong boarding pass ni Sofia ay para sa upuang isang magandang pwesto sa harap ng business class. Ngunit nang tingnan niya ang kanyang suot, bahagya siyang nag-alala. Pwede kayang umupo sa business class na ganito lang kasimple ang suot habang naghihintay sa gate? Pinakmasdan ni Sofia ang nga ibang pasahero. Karamihan ay nakasuot o elegantang damit. Siya lang ang naiba. Ngunit pinatatak niya ang kanyang look. Hindi mahalaga ang damit, ang mahalaga ay ang kalooban. Nagsimula na ang boarding. Unang pumasok ang nga pasahero ng business class. Pumila rin si Sofia. Ngunit doon na niya naramdaman ang makakaibang tingin. Business class ba talaga yan? Ang simple ng suot niya. Narinig ni Sofia ang mga bulungan ngunit sinubukan niyang huwag pansinin. Inisip na lang niya ang masasayang sandali kasama ang kanyang pamilya. Pagpasok sa eroplano at pag-upo ni Sofia sa 3A, mas tumindi ang mga titik sa kanya. Lalo na ang lalaking katabi niya na halatang hindi komportable. Kung sino-sino na lang pala ang ina-upgrade ng nga airline ngayon, bulong nito na malinaw na patama sa kanya. Ngunit tinanggap ito ni Sofia ng mahinahon. Alam niyang may gaganitong pahuhusga kahit saan. Nang lumipat na ang eroplano at nagsimula na ang in-flight service, ibang-iba ang trato kay Sofia. Ang flight attendant ay malamig at walang galang sa kanya. Padabok na inilapak ang inumin at mabilis na ipinaliwanag ang menu. Excuse me, pasahero rin po akong business class, pero parang iba yata ang serbisyo, magalang na sabi ni Sofia. Ngunit walang ganang sumagot ang flight attendant. Ay, pasensya na po. Ayusin ko na. Ngunit hindi nakbago ang kanilang pakikitungo. Maging ang ibang flight attendant ay nagsimulang tumingin sa kanya nang may pagtataka. Ang matitik ng ibang pasahero ay nanatiling matalim, lalo na ang isang babae sa harap niya na bumubulong sa kaibigan. Hindi ko maintindihan kung paano siya nakaupo diyan sa suot niyang yan. Bumaba na talaga ang standard ng ma-airline. Oo nga, kung ako yan mahihiya, akong umupo diyan. Nakakahiya. Sinasadya nilang lakasan ang kanilang boses para marinig ni Sofia. Ngunit nagtimpi siya. Naalala niya ang mas mahirap na sandali sa gitnang silangan. Kaya niyang tisin ang ganitong tingin. Habang tumatahimik na ang cabin, biglang umalingaw-ngaw ang anunsyo ng kapitan. Mga at binibini isang anunsyo po. Nariyan po ba si Ms. Sofia Reyes Mangyaring? Sumilip po kayo sa inyong mga bintana. Dahil sa biglaang anunsyo, nagbulungan ang lahat. Nagtaka rin si Sofia. Bakit biglang tinawag ang kanyang pangalan? Pinapasilip tayo sa bintana. May espesyal na nangyayari yata. Isa-isang lumingon ang mga pasahero. At sa sandaling iyon, lahat sila ay napanganga. Sa labas isang Eskwadron ng mga F-22 Raptor NUS Air Force ang nag-escort sa kanilang eroplano. 4 na state-of-the-art fighter jets, 2 sa bawat panig ang lumilipad sa perpektong pormasyon kasama nila. Anong nangyayari? Bakit may mga fighter jet? Hindi makapaniwalang tanong ng pasahero. At muling nagsalita ang kapitan. Ngagino at binibini, kasalukuyan po tayong lumilipat kasama ang pinakamalakas na US Air Force.
Ito po ay isang espesyal na escort para sa isa sa ating mga pasahero, si Ms. Sofia Reyes. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa cabin. Lahat ng mata ay nakatuon kay Sofia. Ngunit ngayon hindi na ito tingin ng pangungutya o pagwawalang bahala. Ito ay matingin na puno nga pagkamangha at pagtataka, nagpatuloy ang kapitan. Ilang buwan na po ang nakalipas iniligtas ni Miss Sofia Reyes ang buhay ng isang Air Force pilot na bumaksa sa isang lugar ng digmaan sa gitnang silangan. Ang escort na ito ngayon ay tanda ng pasasalamat ng US Air Force para sa kanyang matapang na ginawa. Sa isang iglap tuluyang nagbago ang lahat. Ang malamig na titig kay Sofia ay naging titig ng pahanga at pasasalamat. Agad na lumapit ang head flight attendant kay Sofia, puno ng hiya at pagsisisi ang muka. Miss Sofia Reyes, pasensya na po. Hindi po namin alam. Kayo po palang nagligtas sa puso NG. US Military. Taos puso ang emosyon sa kanyang boses. Lahat ng flight attendant ay lumapit at yumuko ng malalim. Patawad po. Hindi po namin nakilala ang isang tunay na bayani. Ang mapasaherong nangutya kay Sofia ay isa-isang tumayo para humingi ng tawad. Lalo na ang babaeng pinakamatindi, ang panghuhusga na lumapit ng may luha sa mata. Patawarin mo ako. Masyado, akong naging mapanghusga. Nahihiya. Ako sa sarili ko dahil nilait ko ang isang taong tulad mo. Ang ibang mga pasahero ay nagsimulang pumalakpak. Ang palakpak na nagsimula sa ilan ay kumalat sa buong cabin. Isang masigabong palakpakan ang pumuno sa eroplano. Hindi makapaniwala si Sofia sa lahat ng nangyayari. Hindi niya inakalang makakaroon ng ganito kalaking epekto ang kanyang ginawa. Ngunit nakaramdam din siyang init sa kanyang puso. Napapasalamat siyang kinilala ng matao ang tunay na halaga. Ang mga fighter jet sa labas ay patuloy na nag-escort tila isang maringal na seremonya sa kalangitan. Lahat ay nakatingin sa bintana, itinatatak sa kanilang isipan ang makasaysayang sandaling iyon. Habang papalapit sa Ninoy Aquino International Airport, nagbigay ng huling saludo ang mga jet. Gumawa sila ng isang magandang aerial maneuver bago bumalik sa kani-kanilang base. Paglapa ng eroplano, isang espesyal na paksalubong ang naghihintay. Mataas na opisyal ng US Air Force ang personal na sumalubong kay Sofia. Magalang silang sumaludo at nagpasalamat. Ms. Sofia Reyes, sa ngalan ng buong US Air Force, nagpapasalamat kami sa iyong katapangan at dedikasyon. Isa kang tunay na bayani. Mapakumbabang tinanggap ni Sofia ang kanilang pagbati. Ngunit sa kanyang puso nanggako siya. Patuloy niyang isa sa buhay ang mga tamang prinsipyo. Paglabas ng airport, tumingala si Sofia sa langit. Asul na kalangitan na may mapayapang mga ulap. Habang pinakmamasdan, ito bumulong siya sa sarili. Ang panlabas na anyo ay kumukupas, ngunit ang tunay na pagkatao ay laging lumalabas. Doon nagtapos ang espesyal na paglalakbay ni Sofia. Ngunit ang kanyang tunay na paglalakbay ay nagsisimula pa lamang, isang paglalakbay na may bagong panata ang maglingkod sa mas maraming tao sa UN at magambak sa kapayapaan ng mundo,